Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, ang oras kapag lumipas na ay hindi na maibabalik pa kahit kailan. Maaari mong pagsisihan o ipagpasalamat ang mga nangyari, pero hinding-hindi mo na mababago pa. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng nakikinig ng Dear MOR. Ako nga pala si Gregorio. Isa na akong senior citizen, pero Kuya Oyong na lang ang itawag ninyo sa akin. Total, feeling young pa rin naman ako sa edad kong ito. Sobrang saya ko noong nalaman kong meron palang Dear MOR na nagpapatuloy ng isa sa mga nakahiligan namin noong kabataan ko pa. Ang pakikinig ng radio drama. Ipinanganak kasi ako noon sa probinsya, Popoy at Bea. Doon na ako lumaki at nakapag-aral. Ang totoo niyan, dito ko na rin uumpisahan ang kwento ko. Maliit lamang ang baryo kung saan kami nakatira noon. Halos lahat ng tao sa lugar namin ay magkakakilala o di kaya ay magkakamag-anak. Malayong malayo ang pamumuhay namin doon kumpara dito sa Maynila. Sariwa ang hangin, maraming mga puno, at hitik sa iba't ibang pagkain, lalo na nga ang mga prutas at ang mga gulay. Ang mahirap nga lang sa sitwasyon namin noon ay malayo ang aming eskwelahan. Kaya naman araw-araw akong gumigising ng maaga at naglalakad ng pagkalayo-layo para makapag-aral. Mahirap, oo, pero walang kapantayang saya. Lalo na sa tuwing nakakasabay ko si Vanji. Sa klase. Kailangan ko nang magmadali. Tatang, Nanang, alis na po ako. Baunin ko na po tong saging. Uy, Oyong! Vanji? Hintayin mo na ako! Sabay na tayo maglakad. Sige. Malapit na tayong mahuli sa klase. Oo nga eh. Tanghali ka rin nagising? Hindi. Maaga akong nagising. Pinaglampaso pa kasi ako ni nanay ng sala namin eh. Ako naman, pinagigip ako ni tatay. Aba, ang sipag mo naman, Oyong. Ikaw din naman eh. Ano palang almusal mo kanina? Kaping barako at saka nilagang saging. Binaon ko nga yung dalawa eh. Ito. Hala, pareho tayo. Ano ba naman yan? Manghihingi nga sana ako ng baon mo mamaya. Pareho pala tayo. Manghingi na lang tayo mamaya sa iba nating kaklase. Oo nga no. Yun kung hindi nilagang saging ang baon nila. Di palit-palit na lang tayo. Baka sakaling magkakaiba yung lasa. Uy, may paparating na kuliglig. Kanino kaya yun? Naku, hindi yata natin kilala yan eh. Ano ka ba? Kila Isang yan oh. Kilala ko yung tatay niya. Talaga? Mang Timi! Mang Timi! Pasabay po kami sa kuliglig nyo. Hintuan kaya tayo? Ayun, tara na. Ay, sige. Bilisan mo! Sandali, hintayin mo ako.
Ayan na! Sabay ulit tayo maglakad pa uwi, Oyong. Hindi ka ba nagsasawa sa pagmumukha ko? Sabay na tayong naglakad kanina papasok tapos sabay pa tayong maglalakad pa uwi. Nagsasawa. Pero wala naman ako magagawa kasi kapitbahay kita. Kaya kahit nauumay na ako sa mukha mo, kailangan ko pa rin magtiis. Meron ka rin talaga minsan no? Biro lang. Tara na. Tara. Kaya pala, Banji. Ang galing mo kanina sa klase Nasagot mo yung mga tanong ng maestra natin. Tsamba lang yun, Oyong. Naku, palagay ko hindi tsamba yun. Kasi kahit nga sa mga exam, matataas lagi nakukuha mo Kahit hindi pa na ituturo ni maestra, alam mo na yung sagot. Hanga nga sa'yo yung mga kaklase nating lalaki Lalo na si Ikoy. Talaga? Oo kaya. Hindi mo napansin? Kanina, nung lumabas si maestra, lapit ng lapit si Ikoy sa'yo. Palagi naman siyang ganun Alam mo, palagay ko kursunada ka ni Ikoy. Kursunada? Oo, may gusto siya sa'yo. Kitang-kita naman Oh, bakit parang hindi ka masaya? Ayaw mo ba nun? May nagkakagusto sa'yo sa eskwela natin? Ay, Oyong, hindi ko naman gusto si Ikoy Ganun ba? Bakit naman? May iba kasi kung nagugustuhan. May iba kang nagugustuhan? Oo. Sino? Basta. Huwag mo na lang tanungin. O sige, sigurado naman ako malalaman ko rin kung sino yun Pero alam mo, ang swerte nung nagugustuhan mo. Swerte? Bakit naman? Kasi, ang daming nagkakagusto sa'yo sa eskwela natin. Tapos ikaw, sa isang tao lang nagkakagusto. Kaya ang swerte nung tao na yun. Sana ako na lang yun. Ano ka mo? Ha? May sinabi ka na hindi ko narinig Hindi. Wala yun. Huwag mo na lang itindihin, Banji. Gusto mo ng sampalok? Sampalok? Oo, paborito ko yun. Ayun tara kuha tayo. Ikaw aakyat sa puno? Bakit ako lang? Marunong ka rin namang umakyat ng puno Nakapalda kaya ako. Wala ka bang short pants? Meron. Kaya lang, baka may makakita tapos isumbong ako kay nanay. Kabilin-bilinan kasi niya sa akin na huwag akong aakyat sa mga puno. O sige na nga, ako na lang aakyat para sa'yo. Tara na. Popoy at Bea, isa si Vanji sa mga kapitbahay namin na sabihin na nating malapit sa pamilya namin. Magkaibigan ng mga magulang namin kaya present kami sa halos lahat ng mahalagang pangyayari sa buhay ng isa't isa. Bukod pa doon ang pagiging magkaklase namin. Halos maghapon kami magkasama sa araw-araw ni Vanji. Nakakasabay ko siya sa paglalakad papuntang eskwelahan hanggang sa pag-uwi. At kapag natitipuhan namin, ay kung saan-saan pa kami napapadaan. Isa sa mga paborito naming gawin ay ang umakyat ng puno at mamitas ng mga bunga. Napakasimple lang ng buhay noon, pero sobrang saya. At alam kong mas magiging masaya ang lahat kung masasabi ko nga kay Vanji ang matagal ko nang gusto talagang sabihin sa kanya. Popoy at Bea, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May espesyal na pagtingin ako noon kay Vanji. Hindi ako sigurado kung kailan ko unang naramdaman yon. Basta ang naalala ko lang ay unti-unti na akong humanga sa kagandahan niya.
hanggang sa lumalim na ang paghangang yun. Madalas tawa lang kami ng tawa kapag magkasama kaming dalawa. Pero ang mga tawa pala na yun ay mas malalim na ang epekto para sa akin. Masyado pa nga akong bata noon, kaya hindi ko pa maipaliwanag ang nararamdaman ko. At mas lalong hindi ko pa magawang umamin kay Vanjie. Ang alam ko lang ay wala akong sasayangin na pagkakataon para makasama siya. Yung, tanghali na. Uy, tanghali na, bumangon ka na dyan. Anong oras na ba? 9:00 na. Anak ng 9:00 na? Oo nga, kaya bumangon ka na at marami pa tayong gagawin sa bukid. Teka lang Nong, may pupuntahan ako ngayon. Ano? Saan ka na naman pupunta? May usapan kami magkaka-eskwela eh. Maliligo kami sa ilog. Ba naman yan? Sinong kasama ko sa bukid? Ikaw na lang muna Nong. Bawi na lang ako sa'yo bukas. Siguraduhin mo lang ha. Baka bukas sumakas ka na naman. Hindi na Nong. Ngayon lang naman to eh. Pagbigyan mo na ako kasi malapit naman na ako mag-graduate sa high school. Ayun na nga eh. Malapit ka na magkolehiyo. Mag-aaral ka na sa malayo. Kaya dapat sulitin mo na yung mga huling araw mo dito sa bahay. Ay nako, si Manong talaga oh. Sa susunod na buwan pa yung graduation namin. Pagkatapos nun, may 2 buwan pa ako bago lumipat ng Maynila. Marami pa akong oras para makatulong sa bukid. Ay. Kaya Nong, pagbigyan mo na akong sulitin ng oras kasama yung mga kaeskwela ko. Sus, mga kaeskwela ba talaga ang gusto mo makasama? O baka naman si Vanjie. Shh, Nong! Huwag kang maingay. Baka mamaya may dumaan marinig ka pa. O bakit? Hanggang ngayon ba, hindi pa alam ni Vanjie na kursunada mo siya? Hindi. Oy, bakit di mo sabihin? Kailangan pa ba yun? Aba, syempre ah. Paano yan? Sa malayo ka mag-aaral. Paano kung wala siyang balak na sundan ka? Di magkakalayo na kayo. Si Manong talaga. Hindi ko naman nobya si Vanjie eh. Kaya wala namang kaso kung magkalayo kami o hindi. Talaga? Paano kung may ibang manligaw kay Vanjie? Oyong! Oyong! Hala, Tao po! ayan na yata siya. Teka nga, maghahanda na ako. O siya, bilisan mo na. At mukhang ikaw na lang inihintay nila. Dahan-dahan lang ha. Baka madulas ka. Ano ka ba? Sanay naman akong lumusong sa ilog. Hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Oo nga pala. Teka, saan ba yung pwesto na sinasabi mong paborito mong tambayan? Ay, dito banda. Halika. Ay, oo nga. Tama nga yung sinabi mo. Maganda nga rito. Sabi ko naman sa'yo eh. Siguro kapag hindi ka pumapasok sa eskwela, dito ka nagtatago, ano? Uy, hindi ah. Kapag wala ako sa eskwela, ibig sabihin nasa bukid ako. Lalo na kapag kailangan ni Manong Philip ng katulong. Alam ko naman yun. Binibiro lang naman kita. Vanjie, Hmm? Anong balak mo pagkatapos ng high school? Balak ko? Oo. May plano ka bang magkolehiyo? Siyempre naman. Gusto ko nga kumuha ng nursing eh. Nursing? Di ba mahirap yun? Sabi nila, oo. Pero sulit naman daw yung hirap. Lalo na kapag nakahanap ka ng magandang trabaho sa ibang bansa.
Ah, gusto mong mag-ibang bansa. Ikaw ba? Anong pangarap mo? Pangarap kong maging seaman, Vanji. Seaman? Oo. Gusto kong magtrabaho sa barko at makapunta sa iba't ibang bansa. Pero 'di ba wala namang ganong kurso dito sa atin? Kaya nga pupunta ako ng Maynila eh. Maynila? Oo. Doon ako mag-aaral, Vanji. Ibig sabihin pala, hindi ka na rito magkukolehiyo. Ganun na nga. Alam na ba yan nila nanang at tatang mo? Suportado naman nila ako. Sabi nila, papadalhan daw nila ako ng allowance kapag nandun na ako. Masaya ako para sa'yo, Oyong. Sana matupad mo ang pangarap mo. Salamat, Vanji. Pero tuwing bakasyon, uuwi-uwi pa rin ako dito para makita kita. Ako? Ibig kong sabihin, ikaw, yung mga kaeskwela natin, sina Tatang at Nanang, kayong lahat. Talaga lang ha? Baka kapag nasa Maynila ka na, makalimutan mo na kami. Hindi yun. Sabi mo lang yan ngayon. Pero makakasanayan mo na yung buhay mo doon. Tapos, magiging abala ka na sa pag-aaral. Lalo na kapag sumampa ka na sa barko. Kahit anong mangyari, Vanji, hindi ko makakalimutan tong lugar natin. Lalong-lalo na yung mga tao dito. Pagbalik mo, siguro marami nang nagbago rito noon. Malamang, yung classroom natin mas malaki na. Tapos, mas marami ng estudyante. Hindi na ako makapaghintay. Vanji, ako ba? Palagay mo, hahanap-hanapin mo rin ako kapag wala na ako? Oo naman, Oyong. Kaibigan kita eh. Sanay akong ikaw yung nakakasama ko kahit saan. Sa eskwela o sa bukid man. Kaya siguradong maninibago ko kapag nasa malayo ka na. Kaya, Oyong, mangako ka sa akin na hindi mo kami kakalimutan ha. Kahit anong mangyari, maging matagumpay ka man, babalik ka pa rin dito ha. Oo naman, Vanji. Pangako ko yan. Babalik-balik ako. Para sa'yo. Popoy at Bea, ang pag-uusap na yon ang isa sa mga sandali na hindi ko malilimutan. Napag-usapan lang namin ni Vanji ang mga pangarap namin sa buhay pero hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong nangangarap ng buhay na kasama siya. Ipinangako ko na babalik ako sa lugar namin para ipagpatuloy ang kung anumang meron kami ni Vanji. Kahit hindi pa malinaw kung ano nga ba kami, ang alam lang namin noon ay may pangako kami na hindi namin kalilimutan ang isa't isa. At pinanghawakan ko ang pangako namin habang nag-aaral nga ako sa Maynila. Popoy at Bea, oo, natuloy nga ang pagpunta ko sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Wala kasi sa mga eskwelahan sa lugar namin ang kursong gusto kong kuhanin. At dahil suportado naman nila Tatang at Nanang ang pangarap kong maging isang seaman, ay hindi sila nagdalawang isip na tustusan ang pag-aaral ko sa Maynila. Bilang ganti naman sa lahat ng sakripisyo nila ay pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Naipasa ko ang lahat ng subjects ko at sa tuwing darating ang bakasyon ay umuwi ako sa probinsya namin. Naging madalang lang ang pagbisita ko sa probinsya noong nag-umpisa na ang practicum namin. Pinagsapay ko ang pag-report sa opisina at pagpasok sa eskwelahan. Kaya nung nagkaroon na ulit ako ng pagkakataon para umuwi sa amin, Popoy at Bea, walang kapantay talaga
ang sayang nararamdaman ko. Saan na kaya si Nung Philip? Sabi niya susunduin niya ako ah. Oyong! Uy, Nung! Nandyan ka lang pala eh. Kumusta? Maganda lalo katawan mo ah. Ay nako, nabatak sa training Nung. Talaga? Anong training yan? Mamaya ko ikukwento sa'yo Nung dating natin sa bahay. Oo nga naman. O sige, halika na. Nang makauwi na tayo. Magpasensyaan mo lang yung service natin ha. Bakit? Anong service ba dala mo? Malma ka lang dyan. Halika, sumama ka sa akin. Papakita ko sa'yo. Ba, lakas mo manong ah. Kanino mo nahiram tong motor na to? Anong hiram? Hindi ko hiram to, no? Nabili ko na to. Nabili mo? Oo. Imposible. Niloloko mo lang ako eh. Totoo nga. Second-hand ko nabili. Pinag-ipunan ko talaga to. Talaga Nung? Ang galing mo naman. Naisip ko kasi kapag may mga libreng oras ako ng Sabado at Linggo, pupuntahan kita dun sa Maynila. Kayang-kaya pa nito pumunta dun. Nako Nung, mukhang alanganin yung binabalak mo. Ha? Bakit naman? Bawal ang kakarag-karag na motor doon. Mahuhuli ka ng mga pulis. Ganun ba? Oo Nung, pero hayaan mo na. Mabuti na rin yung may service kayo dito. Para kahit kailan mo gustuhin pumunta dito sa bayan, makakapunta ka. Sa bagay. Siya, halika na. Tinihintay na tayo nila Nanang at Tatang. Sige. Uy, Oyong! Halika na sa loob. Ano pa bang tinitignan mo dyan sa labas? Ha? Si Vanji. Hindi ah. Anong hindi? Kitang-kita ako nakatitig ka sa bahay nila. Kumusta na kaya sila Nung? Kalimutan mo na yung si Vanji. Ha? Bakit? Basta. Tara na sa loob. Inaayos ko na yung kwarto mo doon. Sige. Aba, ang ganda na nitong kwarto natin dati Nung ah. Syempre. Pinaayos talaga ni Tatang yan para sa pagdating mo. Talaga lang ah. Ay, teka. Kukunin ko lang saglit yung mga una mo. Nandun sa kwarto ko eh. Sige Nung. Ay, nakakapanibago naman dito. Ay, nailipat na nga muna tong mga gamit ko sa loob ng aparador. Ay, ano ba yan? Si Manong talaga, hindi inaayos yung mga gamit. Nahulog tuloy itong mga... Teka, mga litrato? Gandang lalaki ni Manong Philip dito sa picture na to ah. Kala mo di gumagawa ng kalokohan. Teka, parang kasalan tong okasyon na to ah. Sinong kinasal? Vanji? Bakit nakasuot ng puting damit si Vanji?
Puro si Vanji ito ah. Teka, sino tong lalaking kasama niya? Oh, Yong. Ito na yung mga unan mo. Magsabi ka lang kapag may Oh, Yong? Pasensya ka na nung ah. Nahulog kasi yung box ng mga gamit mo eh. Iaayos ko sana. Nakita ko yung mga litrato. Hindi ko na maiwasang tignan. Oh, hindi. Sige. Ayos lang. Ikinasal na si Vanji, nung? Oo, Yong eh. 6 na buwan na siyang kasal. May nakilala siya na taga-bayan. Kamabutihan sila hanggang sa... Ayun na nga, manhikan. Kaya ba sinabi mo kanina na kalimutan ko na siya? Hindi ko man lang nalaman. Mabilis yung mga pangyayari yung... Kahit kami, nagulat na lang kami nung biglang nangumbida sila. Nalaman na lang namin yung kwento nung mismong kasal na nila. Nandyan ba siya ngayon, nung? Wala eh. Wala nung kinasal sila. Doon na rin tumira sa Vanji sa bahay ng lalaki. Masaya naman ba siya? Oo, palagay ko naman. Ramdam kong mahal naman nila yung isa't isa. Pero yung mga picture na yan, celebration lang yan para sa mga kamag-anak ni Vanji. Kasi yung totoo, doon sila kinasal sa ibang bansa. Ibang bansa? Oo eh, sa Amerika daw. Nandun kasi yung mga magulang ng lalaki kaya doon ginanap yung kasal. Hindi naman mahalaga kung saan sila kinasal eh. Kasi wala na rin naman ako magagawa. Kasal na si Vanji. Akala ko may babalikan pa ako dito. Sabi niya kasi sa akin bumalik ako kaso hindi niyo naman napag-usapan ni Vanji yung sa inyong dalawa eh. Hindi ko naman nanligaw sa kanya. Tapos hindi mo naman siya naging nobya. Yun na nga eh. Hindi ko man lang nasabi sa kanya. Ako dapat yung kasama ni Vanji sa litrato. Ako sana yung makakasama niya hanggang sa pagtanda niya. Pero mukhang hanggang sana na lang ang lahat. Sa'yo'y paalam na kahit masaktan man ako, hanggang dito na lamang ito. Hanggang dito na lang, pilit ko mang ipaglaban nating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw itong nagpaalam. Alam kong Popoy at Bea, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng sobrang sakit noong nabalitaan kong ikinasal na pala si Vanji sa iba. Siguro kasi masyado kong pinanghawakan yung pangako ko sa kanya na babalik ako para sa kanya. Nakalimutan kong wala nga pala siyang ipinangako sa akin na hihintayin niya ako. May nakilala siyang ibang lalaki at nagpa siyang magpakasal sa ibang bansa. Masakit tanggapin na iba ang makakasama niya sa pagtanda pero kailangan kong maging masaya para sa kanya.
Nakahanap na siya ng magpapasaya sa kanya habang buhay. At natupad na ni Vanjie ang pangarap niyang mamuhay sa ibang bansa. Hindi man kami nakapag-usap bago siya magpakasal, alam kong punong-puno ng galak ang puso niya. Sapat ng dahilan yun para piliin ko ring maging masaya. Ipinagpatuloy ko nga ang buhay ko sa Maynila, Popoy at Bea. Nakapagtapos ako sa tamang oras. Pansamantala muna akong nagtrabaho sa isang kilalang hotel para magkaroon ng experience. At noong handa na nga ako ay nakipagsapalaran ako sa barko. Ilang beses akong nabigo sa pag-a-apply. Ilang beses ko na rin naisipang sumuko. Pero sa tuwing malapit na akong bumigay, ay naalala ko yung mga sandali na nasabi ko kay Vanjie ang pangarap kong maging seaman. Sa tuwing naiisip ko yon, nabubuhayan ulit ako ng loob. Nagkakaroon ako ng dahilan para tuparin ang lahat ng pangarap ko. Dahil alam kong natupad din niya ang pangarap niya. Kasama ang iba. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Kay Tagal. Popoy at Bea, matapos ang sakit na naramdaman ko sa pagpapakasal ni Vanjie, ay sunod-sunod namang dumating ang mga biyaya para sa akin. Natanggap ako sa isang training program sa cruise ship hanggang sa nagkaroon na rin ako ng kontrata. May mga pagkakataon na inaabot ng 6 na buwan bago ako makauwi sa probinsya namin dahil isang araw lang ang pagdaong ng barko sa pier. Pagkatapos noon ay sasampa ulit kami at pupunta sa iba't ibang lugar. Masaya ang naging karanasan ko bilang isang seaman. Na naging mas masaya pa noong nakilala ko na si Christina, ang babaeng nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Popoy at Bea, nakilala ko si Christina sa isang maliit na restaurant sa Maynila na paborito naming puntahan sa tuwing dumadaong ang barko. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa nag-umpisa na akong makaramdam ng espesyal para sa kanya. Mula noon ay siniguro kong napupuntahan ko siya sa tuwing may day off ako. Ang hindi ko alam noon ay siya pala ang ibinigay ng Diyos para maging pahinga ko. Naging nobya ko si Christina pagkatapos ng 2 taon, Popoy at Bea. Nagpakasal kami at bumuo ng sarili naming pamilya dito sa Maynila. Gaya ng dati, hindi ko pinalalampas sa mga days off ko nang hindi siya nakikita. Sa lahat ng pagod at puyat na nararanasan ko sa trabaho, kay Christina at sa mga anak ko, nahanap ang pahinga at panibagong pinagmumula ng aking lakas. Sila ang nagbigay sa akin ng panibagong dahilan para mas lalong magsumikap sa buhay. Jepoy, Moy, mag-ingat kayo ha. Huwag kung saan-saan nagpupunta. Opo, Papa. Opo, Papa. Huwag kayong lalayo masyado. Opo, Papa. Jepoy, tignan-tignan mo yung kapatid mo. Opo. Tara. Yung mga anak mo talaga, manang-mana sa'yo. Napakasisigla. Ganyan ka rin naman kasigla noon, mahal. Noon, oo. Lalakas ka pa ulit, mahal ko. Pagtiwala ka lang. Pasasaan ba't manunumbalik din yung dati mong sigla? Oo naman. Ang galing ng nag-aalaga sa akin eh. Ikaw talaga, nabola mo na naman ako. Mahal, naaalala mo tong park na to? Oo naman, mahal. Dito tayo unang nag-date nung nililigawan pa lang kita eh.
Kahit na hindi ka naman marunong manligaw noon? Anong hindi? Kung hindi ako marunong manligaw, bakit naging nobya kita? Sus, nagkaroon ka lang naman ng lakas ng loob kasi binigyan kita ng motibo noon. Muntik ka na kayang sumuko noong umpisa kasi ang sungit-sungit ko sa'yo. Hindi totoo yan, mahal. Kahit nasungitan mo ako noon, pursigido ako mapasagot ka. Talaga lang, ha? Oo naman. Naaalala mo? Tinutuo ko lahat ng pangako ko sa'yo noon. Nasa tuwing dadaong ang barko dito sa Maynila, pupuntahan kita. Tapos palagi tayong pumupunta sa paborito nating kainan noon. Oh, naalala mo na. Ay mahal, di ba malapit lang dito yung kainan na yon? Oo mahal, gusto mo bang puntahan? Sige nga mahal, bukas pa kaya yung kainan na yon? Balita ako, bukas pa naman. Pero iba na yung may-ari. Ganun ba? Huwag kang mag-alala mahal, pupuntahan natin. Teka at hanapin ko lang sila Jepoy at Moy. Sige mahal. Moy, huwag ka muna matulog. Inaantok na ako. Sabi ni Papa, dapat magsipilyo tayo palagi bago matulog. Di ba, Papa? Oo nga. Halika na, Moy, anak. Alalayan kita sa pagsisipilyo mo. Ano ba yan, Moy? Big boy ka na. Dapat marunong ka na magsipilyo mag-isa. Hayaan mo na yung kapatid mo, Jepoy. At mukhang napagod sa maghapon. Ang mabuti pa, mauna ka na magsipilyo at dalhan mo ng tubig ang mama mo pagkatapos. Opo, Papa. Ang himbing ng tulog ng mga anak natin, mahal. Oo nga, mahal eh. Napagod yata sa paglalaro. Matulog ka na rin, mahal ko. Mahal. Salamat ha. Salamat. Para saan? Sa pag-aalaga mo sa amin ng mga anak mo. Sa pagsisipag mo sa trabaho para matustusan yung pangangailangan namin. At sa pagtsatsaga mo sa kalagayan ko. Mahal, kayo ang bigay sa akin ng Diyos. Kaya dapat lang na alagaan ko kayo hanggat kaya ko. Hindi ka ba napapagod? Bakit naman ako mapapagod? Kasi, tapos paminsan-minsan, ikaw pa yung maako ng mga responsibilidad ko bilang ina. Sa'yo na rin nanggaling, mahal. Paminsan-minsan lang yun. Nagagawa ko lang naman yun tuwing umuuwi ako galing barko. Ayun na nga, mahal eh. Minsan ka na lang uuwi, napapagod ka pa. Sa halip na magbakasyon ka na lang. Mahal, yung pag-aalaga ako sa inyo, yun na yung pinakabakasyon ko. Masaya akong gawin lahat ng yun. Napakaswerte ko talaga na ikaw yung napangasawa ko. Swerte din naman ako, mahal. Alam mo, mahal, ano man ang mangyari, panatag na ako kasi nakikita ko kung paano mo mahalin ang mga anak natin. Alam kong kahit na anong mangyari, hindi mo sila pababayaan. At hindi rin kita pababayaan.
Gagawin ko ang lahat para maabutan mo ang pagbibinata nila. Masasaksihan mo kung paano sila manligaw at kung paano nila alagaan ang magiging pamilya nila. Gaya ng kung paano ko kayo alagaan ngayon. Pero mahal, kahit anong pilit natin, may mga bagay na hindi naaayon sa mga gusto at plano natin. Kaya, dapat handa tayo sa kung ano man yung ipagkaloob sa atin ng langit. Oo, mahal. At naniniwala akong ipagkakaloob sa atin ang masayang buhay ng magkasama. Hanggang sa pagtanda natin. Wala akong ibang gusto kundi yun lang. Ang mapalaki ang mga anak natin nang magkasama tayo. Ikaw ang gusto kong makasama, mahal. Hanggang sa pagtanda. Hanggang sa kamatayan. Popoy at Bea, kulang ang sabihing mahal na mahal para ilarawan ang nararamdaman ko para sa asawa kong si Cristina at sa mga anak namin. Sila ang pinag-alayan ko ng lahat ng mga pangarap at mga pagod ko. Ipinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko sila at bibigyan ng magandang buhay. Kung meron lamang akong kakayahan para agawin ang lahat ng sakit na nararamdaman nila, ay ginawa ko na. Pero limitado lamang ang kaya kong gawin para sa kanila. Hindi ko nagawang alisin ang nooy malubhang sakit na nararamdaman ng asawa kong si Cristina. Breast cancer. Yun ang tumapos sa masayang pagsasama namin ng aking may bahay. Yun ang kumitil sa buhay ng asawa ko. Grade 3 pa lamang ang panganay naming si Jepoy at grade 2 naman si Moy noong kunin sa amin si Cristina. Halos ikasira ng bait ko ang pagkawala niya. 2 buwan ang hiningi kong leave mula sa cruise ship. Pero hindi sapat ang panahon na yon para magluksa. 6 na buwan ang kinailangan ko bago ako makabalik sa trabaho. Mabuti na lamang at meron akong naitatabing ipon na sapat para sa pang-araw-araw na gastusin naming mag-aama at sa pag-aaral ng 2 kong anak. Noong napagtanto ko na may 2 pang buhay na nakaasa sa akin, ay pinilit kong bumalik sa dati kong sigla. Popoy at Bea, mahirap. Pero kinaya ko. Nairaos ko ang pagpapalaki sa 2 naming anak kahit sa alaala na lang namin kasama ang asawa ko at ina nila na si Cristina. Yun. Nakating din sa wakas. Pakatagal ng biyahe. Oy. Tulungan mo kaya muna makababa si Papa. Anong tulungan? Anong akala nyo sa akin, matandang uugod-ugod? Yan. Jepoy kasi. Kinagawa kayong ulyaning lumpo, Papa. Loh! Oy! Ang aga niyo yatang dumating. Ay, Tito. Ano po? Kawaan ka ng Diyos. Oh, kumusta po, Tito? Heto, maayos naman kami dito.
Bakit parang ang bilis ng biyahe nyo? Siyempre tito, ako nagmaneho eh. May sinubukang shortcut tong si Jepoy mas mabilis pala doon. O edi ayos. Maaga kayo makakapagpahinga. Oo nga, Nong Halina kayo sa loob. Labas na ako saglit pa. Ba't saan ka naman pupunta? Wala ka namang alam sa mga lugar dito Alam ko na kung saan pupunta yan pa. Maghahanap yan ng signal. Tatawagan yung girlfriend niya. Ikaw napakapakailamero mo talaga. Ikaw talaga, Jepoy. Kakarating mo lang cellphone na naman aatupagin mo. Hindi pa. Papahangin lang ako. Sus, papahangin daw. Moy, samahan mo na yung kuya mo. Huwag kayo masyadong lalayo ha. Wala pa naman kayo masyadong kakilala dito. Opo, tito. Kibibilis sumaki ng mga bata, no? Parang kailan lang. Sa playground sila nagpapaalam kapag aalis. Ngayon, may kanya-kanyang trabaho na sila. Sinabi mo pa nung. Sayang nga Kasi hindi man lang naabutan ni Christina yung paglaki nila. Sigurado naman ako masaya siyang nakikita kayo ngayong mag-ama. Sana nga, Nung. Sana nga. Nga pala, may babalita ako sa'yo. Ano yun? Alam mo bang uuwi sila Vanji dito sa Makalawa? Dito daw magsiselebrate ng dibo yung bunso niyang anak. Ganun ba? O edi ayos. Ibig sabihin sa tagal ng panahon, magkikita ulit kayo. O tapos? Wala naman, sinasabi ko lang. Anak ko, Manong. Alam ko yung kahulugan ng mga ngiti mong yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Hindi na pwede ang naiisip mo. Bakit naman? Walay naman sa asawa si Vanji tapos ikaw, biyudo ka na. Malay mo naman, pwedeng ituloy yung... Alam mo na. Nong, malalaki na yung mga anak ko. Matanda na rin ako. Hindi ko na hinangad na magkaroon pa ng panibagong mamahalin. Sapat nang naging masaya ako kay Christina. Kahit na maaga siyang kinuha sa akin. Alam mo, saka mo na sabihin niya kapag nagkita na kayo ni Vanji. Malay mo, biglang manumbalik lahat ng alaala niyo. Ikaw talaga, Nong, wala ka pa ring pinagbago. Ang dami palang inimbita dito sa dibo ng bunso ni Vanji, no? Oo nga puro mga kabataan pa. Hoy, Jepoy, ano bang ginagawa mo't kuha ka ng litrato dyan? Wala naman pa. I-upload ko lang sa internet pag nakabalik na tayo sa Manila. Yung mabuti pa, kunan mo na rin kami ng papa mo. Nang may remembrance man lang kami. Sige po. Teka. Game. 1, 2, 3. Aba, mukhang nagkakatuwaan kayo dyan Oy, Vanji. Kamusta? Ayos naman. Eto, maganda pa rin. Oo nga Di nga kita nakilala Akala ko ikaw yung magdidibu Si Manong Philip talaga bolero pa rin. Kumusta, Vanji?
Oyong, long time no see Oo nga eh. Nga pala. Heto na nga pala yung panganay ko, si Jepoy. Ay, good evening po. Aba, binata na pala tong anak mo, no? May nobya ka na ba, iho? Meron na ho. Daig mo pa pala tong papa mo eh. Nung nasa ganyang edad siya, torpeng-torpe pa rin. Teka. Bakit napunta sa akin ang usapan, ha? Nga pala, ipapakilala ko kayo sa mga anak ko. Sumunod kayo sa akin. Ay, hindi na. Kami na lang ni Jepoy yung lalapit sa may birthday. Kilala naman ako ng bunso mo eh. Sigurado ka nun? Oo, para makapag-usap din kayo ni Oyong. Para alam nyo na. Uy, Nong. Tara na, Jepoy. Dalhin mo yung camera mo at puno mo kami ng maraming litrato. Sige po. Paano? Paiwan muna namin kayo, ha? Mag-usap muna kayo dyan. Sinong Philip talaga, oh. Puro kalokohan pa rin hanggang ngayon. Oo nga eh. O siya, tara na muna sa kusina at nang makakain na rin. Sige. At nang makwentuhan mo rin ako sa mga nangyari sa buhay mo. Ang tagal nating walang balita sa isa't isa eh. Sige ba? Basta kwentuhan mo rin ako, ha? Abay, syempre. Halika na. Ang pag-ibig kung ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, bumulat bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kung basta ka mahal ko, ayos pa. Sana'y di pa rin nagbabago. Ayos lang. Popoy at Bea, aaminin ko, walang mapaglagyan ng saya ko noong nakita kong muli si Vanjie pagkatapos ng 4 na dekada. Malayong malayo na ang itsura niya noong huli kaming nag-usap. Napalitan na ng mga kulubot ang nooy sariwa niyang balat. Malalim ang mga mata niya at marami na rin siyang puting buhok. Pero hindi pa rin natakpan ng lahat ng yun ang totoo niyang kagandahan. Kahit ang kabaitan niya ay hindi pa rin kumupas. Kung papaano siyang makipag-usap sa akin o mga bata pa kami, ganun pa rin siya magpasa hanggang ngayon. Malambing, malumanay, at likas na masayahin. Mababakas kay Vanjie ang haba ng panahon na hindi kami nagkita. Pero ang pakiramdam ko noong huli kaming nag-usap ay hindi pa rin napapalitan. Noong mga sandaling yun, Popoy at Bea, bigla kong napagtanto. Iba-iba pala talaga ang klase ng pagmamahal. May pagmamahal na kagaya ng naramdaman ko para kay Christina, ang asawa ko. Yung sobrang totoo. Yung handa kang gawin ng lahat para sa taong mahal mo. Yung handang bumuo at bumuhay ng pamilya. May pagmamahal din naman na kagaya ng naramdaman ko para kay Vanjie noong kabataan namin. Yung sapat lang para magkaroon ka ng inspirasyon sa buhay. Yung magtutulak sa iyo para bumuo ng mga pangarap para sa sarili mo. Sa edad kong ito, napag-isip-isip ko na hindi pala lahat ng pagmamahal ay nakalaan para sa atin. May pagmamahal na ipapahiram sa atin pero kukunin din ng maaga. At meron din namang pagmamahal na ipagpapaliban saglit pero ibibigay sa atin pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay. Handa na ba yung mga dadali niyo sa picnic? Oo, Nong. Yung kanin lang naman ang nakatoka sa amin eh. Yung mga ulam, sila Vanjie na raw ang magdadala. Ayos na pa. Naikarga ko na sa sasakyan yung dadalin. Okay.
Very good. Teka't kukunin ko lang yung sombrero ko. Sunod na lang kayo pa ha. Oo. Talaga mas excited pa si Moy kaysa sa iyo, no? Dapat lang naman. Para sa kanila naman talaga tong outing na to eh. Para ma-enjoy nila yung bakasyon. Sus, talaga ba? Para sa kanila? Hindi ba para sa inyo? Ha? Pinagsasasabi mo nung. Sus, kunwari pa kayo eh. Ginagawa nyo lang paraan to para mag-date kayo ni Vanji. Hoy, Nong. Kilabutan ka nga. Baka may makarinig sa'yo dyan eh. Ano ka ba? Wala namang ibang tao dito. Tayo lang. Kahit na. Malay mo may ibang dumaan. Kamusta ba yung lagay nyo ni Vanji? Lagay? Anong lagay? Di yung pag-uusap nyo. Andalas nyo kayo mag-usap. Kamustahan lang naman yun. Wala namang ibang ibig sabihin yung mga pag-uusap namin. Ako naman, Oyong. Hanggang ngayon ba naman torpe ka pa rin? Tumanda ka na't plate, hindi ka pa rin marunong umamin. Ano nga naman kasing aaminin ko? Nakursunada mo si Vanji. Noon yun. Matatanda na tayo. Hindi na magandang tignan na ngayon pa kami magkagustuhan. Ano naman kung matanda na kayo? Wala naman sa edad yun. Ang mahalaga, wala kayong nasisirang relasyon. Pareho kayong malaya. Ewan ko sa'yo, Nong. Palibhasa, tumanda kang walang asawa kaya pakiramdam mo binata ka pa rin. Kaya niyo pa ba pa? Baka madalas kayo ha. Dahan-dahan. Ay nako, malakas pa ako. Ikaw talaga. Tingin mo sa akin mahina na mga muscle no? Hindi. Naninigurado lang. Ganyan na ganyan din yung mga anak ko sa akin. Grabe kung mag-ingat. Masyado tayong pinapatanda ng maaga. Uy, hindi ako ganun sa'yo mama ha. Sila ate yun. O siya, dito na tayo pumwesto. Maupo na tayo dito. Ibaba nyo na dyan yung mga gamit. Sige po. Bakit pala hindi sumama yung jepoy mo? Ako, susunod din yun. Kausap pa sa telepono yung girlfriend Ma, kukunin ko lang ibang pagkain natin sa sasakyan ha. Sige. Bumalik din kayo kaagad at nang makakain muna bago kayo maligo sa ilog. Samahan na kita, Jane. Ay sige, tara. Ang ganda pa rin dito sa lugar na to, no? Sinabi mo pa. Naalala mo nung tinatawid pa natin tong ilog tuwing papasok tayo sa eskwelahan? Oo naman. Hindi ko naman makakalimutan yung buhay natin dito nung mga bata pa tayo. Ngayon, may tulay na Hindi na mahihirapan yung mga bata. Oo nga Ang dami na ring nagbago. Pero mabuti na lang napanatili pa rin nila yung ganda nitong lugar. Gusto mo ng sampalok? Nako, papaakyatin mo na naman ako ng puno. Hindi na kaya ng kasukasuan ko, Vanji. Siyempre hindi. May dala ako dyan. Nasa plastic. Teka. Paborito mo talaga to no? Oo naman. Libre lang to rito Ang mahal-mahal kaya nito sa Amerika. Sa bagay. Kahit nga sa Maynila, halos ginto na ang presyo nito Pero mas masarap sana kung ikaw mismo yung kumuha sa puno. Ganun ba? Pwede naman. Teka, tatanggalin ko lang tong tsinelas ko. Uy, wag na. Binibiro lang kita. Mahirap akong binibiro, alam mo yan. Ay. Vanji. May tanong ako sa'yo. Ano yon? Nung mga bata pa tayo, sumagi ba sa isip mo na ganito? Magkaibigan pa rin tayo hanggang sa pagtanda?
Oo naman. Ikaw lang naman yung pinakamatalik kong kaibigan nun eh. Bakit? Ikaw ba? Naisip mo rin ba na tatanda tayong magkaibigan? Yung totoo? Hindi eh. Ganun ba? Kasi ang totoo niyan, higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa'yo nun. Ha? Talaga? Pasensya ka na, Vanji, ha? Kung sinamantala ko yung pagiging magkaibigan natin nun. Mga bata pa kasi tayo nun eh. Hindi ko naman alam kung paano magtatapat sa'yo nun. Ayos lang yun. Alam kong masyado nang huli. May kanya-kanyang anak na tayo. Pero ewan ko ba, ngayon ko pa naisipang sabihin sa'yo lahat. Ikaw eh. Totorpe-torpe ka kasi noon eh. Kung sinabi mo sana yan noon pa, malamang naiba ng konti yung takbo ng buhay natin. Oo nga eh. Pero wala naman akong pinagsisisihan. Nangyari yung mga dapat mangyari. Nakilala ko si Christina. Nahulog ang loob ko sa kanya. Nagkaroon kami ng mga anak. Masasabi kong naging sobra akong masaya sa kanya. Kahit maaga siyang nawala sa amin. Ako din naman. Naging masaya din ako sa asawa ko. Pero panandalian lang yon. Noong tumagal, nagkapatong-patong na rin yung problema naming mag-asawa. Hanggang nauwi na sa ganito. Sa hiwalayan. Palagay mo ba may plano pa sa atin ng Diyos kaya pinagtagpo ulit tayo? Hindi ko rin alam. Kung iisipin mo, para saan pa, di ba? May kanya-kanya na tayong buhay. Malalaki na yung mga anak natin. Para saan pang pinagtagpo tayo kung wala namang dahilan? Kaya naniniwala ako na lahat ng to nakatakda talagang mangyari. Vanji. Yung paghihiwalay natin ng landas, pagkakaroon ng kanya-kanyang pamilya, hanggang sa pagkikita ulit natin. Lahat ng to may dahilan. Lahat ng to nakaukit sa tadhana. Nasa atin na lang kung ipagpapatuloy natin. Nasa atin na lang kung ilalaban natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ka bang ilaban kung sakaling ito nga yung kaloob sa atin ng Diyos? Marami na akong inilaban sa buhay, Oyong. Karamihan dun, sugal. Pero hindi ako natakot. Ngayon kung sumugal man ulit tayo, wala nang mawawala sa atin. Dahil nagawa na natin ang mga misyon natin sa buhay. Pasensya ka na, Vanji. Kung naging mahina ang loob ko noon na ilaban ka. Akala ko kasi pwedeng ipagpaliban yung nararamdaman ko sa'yo noon eh. Akala ko noon, ang pagmamahal, pwede mong iwan saglit at pagbalik mo nandyan pa rin. Hindi pala. Ang pagmamahal, hanggat nandyan dapat ipaglaban. Yun ang dapat na gawin ng tao. Yun ang dapat na ginawa ko. Hindi kita malilimutan, kita'y minamahal. O giliw ko, ganyan pala ang magmahal. Popoy at Bea, sa maniwala man kayo at sa hindi, ay hindi ko pinlano ang pag-amin kong yun kay Vanji. Sobrang biglaan lamang ng lahat.
Ito yung eksena na nabuo sa isip ko noong mga bata pa kami. Ito yung kahit tagal ko nang gustong gawin, na ngayon lang nangyari kung kailan matatanda na rin kami. Sa palagay ko naman, ito talaga ang tamang panahon na nakalaan para sa pagmamahalan naming dalawa ni Vanji. Pareho kaming nawalan na ng kabiyak. Ako, namatayan ng asawa, samantalang siya naman ay legal na hiwalay sa pamamagitan ng divorce. Hindi namin hinanap ang isa't isa. Nagtagpo kami sa lugar kung saan nagsimula ang kwento naming dalawa noon. At ipinagpatuloy ang pagmamahalan na hindi man lang namin nagawang aminin noong kami mga bata pa. Sa ngayon, Popoy at Bea ay inaayos na namin ni Vanji ang lahat ng dapat ayusin para sa pagsasama namin. Kinakausap ko na ang dalawa kong anak kung ano ang plano nila para sa mga sarili nila. Total naman ay nakapagtapos na sila sa pag-aaral at handa na ring bumuo ng kani-kanyang mga pamilya. Kapag maayos na ang lahat at alam kong may maganda na silang direksyon sa buhay, ay saka na ako lilipad papuntang Amerika kasama ang mahal kong si Vanji. Maraming salamat, Popoy at Bea, sa pagbabasa ng sulat ko at sana kahit papaano ay napasaya kayo ng kwento ng buhay ko. Panalangin kong sana ay ipagkaloob na sa atin ng langit ang mga bagay na kahit tagal na nating hinintay. Patuloy na nagmamahal, Oyong. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Kay Tagal. Kitik ako! Go! Kilig! Ba yan? Bago tayo magsalita, gusto ko munang parang gusto ko munang kanta muna tayo, Bea. Sige, dali, dito lang ako. Intro ulit tayo. Pasok agad eh. Ang ganda ng mga ng mga music. Isa pa. Game! Pasok ba agad to? Nating di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo. Musta ka na, nalulungkot ka rin ba? Sana'y kapiling kita. La la. Sumulat ako upang malaman mong ako'y tapat pa rin sa'yo. May problema ka ba? Matutulungan ba kita? Saki, huwag kang mangamba. La la. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di magpapako. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kumusta ka, mahal ko, okay pa? Sana'y di pa rin nagbabago. Tandaan mo na lang ang
ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di mapapako. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat pumakyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kumusta ka, mahal ko, okay ba? Sana'y di pa rin nagbabago. Tama na, hihingal na ako. Di naman kayo sumasabay eh. Wala naman nagpapastars. Diba? Biglang natahimik na lang ng ganun yung mundo. Ang ganda ng mga kanta natin dito in fair. Basta kwento ni sumasabog yung mic ko. Ni Kuya Oyong. Oo, si Kuya Oyong. Thank you. Kuya Oyong, ayaw niya magpatawag ng tito, ng lolo. Ayaw pa. Senior, pero kuya lang raw ang itawag natin sa kanya. Thank you, Kuya Oyong. At dahil dyan, Popoy, eto na ang TF mo mula kay Riven Del Rosario. 20 Swedish krona. Ang ganda daw. Thank you, Riven! Oh, very good. At may score ka rin mula kay sino to? Abigail Enriquez, 99.9 daw. 99999. Oh, di ba nga? Hindi papatalo si Bea. Sabi manahimik kayo. Pagka hindi kumanta si Bea, kailangan may pastar siya. Yan, ang dami mga nagpupusher. Si Marcos Toshinori, si Ina Rico Hermoso, si Ken Bayona, Abigail Enriquez. Sabi niya, Bea, next season. Andali Ayan. Maglo-load lang ako Yeah. Naglo-load talaga siya. Sige, basahin muna natin ang mga kwento ninyo. Ito na nga sinasabi ng mga kapamilya natin. Si Abigail Enriquez, asim kilig yarn. Si Marvin, sabi niya, singer oil is waving. Di ba nga? Nung umamin na, finally, si Oyong kay Kuya Oyong, kay Ate Vanji. Gusto nila Kuya Ate lang tawag sa kanila. Sige, pagbigyan natin. Thank you po sa, ayan. Ang galing ng mga songs ngayon, talagang angkop sa story from Annabel de la Peña, of course. Kaya nga biglang, sabi ko, gusto kong kumanta. Di kayo kumanta. Ba't nyo ako inaano? Huwag nyo kayo damay. Wala akong ginagawa dito. Nag-enjoy ko yung kwento. Tapos anuhin nyo akong kumanta. Bala kayo dyan. Palag, Bea. Ay, hindi ako papalag. Palag na yan. Palag na yan. Nagpa-stars na ba? Anong ay, teka, ito na. Nag-send na ba? Pagka yan na lang mag-send na lang. Sabi ni Teresa Balanan, may pa-concert si Popoy. Bakit? Yan yung mga biglaang concert, yung hindi pinang-iimbita. Hindi pinang-iimbita, hindi nire-request, basta na lang kumakanta. Ganun. Correct. Nasaan pa? Antay. Lakas makatito ng mga songs, but ilan lang yan sa mga mi paborito sonata. Sabi ni Renny Boy yan. Kita mo naman. Sabi ni si Lord Sharpay, eto na pa stars ko, DJ Popoy. Ayan. Papeking meron stars. Na? Ay, peke. Huwag na lang. Good job. Thank you, Lord Sharpay. Yeah, sabi ni Annabel nga, inaantok na ako kanina sa second part ng story kasi galing kami sa birthday party kagabi. Pero hilig kong nilalabanan kasi ayoko talagang ma-miss yung napakagandang story na to. Plus, sinamahan pa ng superb na kanta ni Ray Valera. What more can you ask for? Congratulations, dear MOR. Thank you, Annabel, sa appreciation. Ito, sabi ni Sergio Gonzalez, ito na lang babasahin ko. Nagustuhan ko sa sinabi ni Tatay Oyong, kuya Oyong. Kuya. Kuya Oyong ay yung tungkol sa iba't ibang klase ng pagmamahal. Kasi tayo madalas ang sinasabi,
Iisa lang ang pagmamahal basta totoo at magkakaiba. At ang magkakaiba ay yung mga taong minamahal natin. Salamat sa magandang kwento, Kuya Oyong. Hindi kami tatamaray magmahal araw-araw. Ang tanong, sinong mahal mo? Charot. Alam mo, ang totoo niyan, iisa lang. Ang iisa lang talaga, Bea, no? Ang iisa lang ang ating lahi. Iisa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Yun lang, isa ang ating lahi, isa ang ating lipi, pero meron nga palang pagkakaiba-iba, no? Ang, pagkakataon, yung panahon na meron tayong mga mamahalin na tao. Katulad na lamang rin ng iba rin ang pagmamahal sa isang kaibigan na katulad ni Riven Del Rosario. Yan, na meron pa 55 Swedish krona na naman. Diba? Thank you, Riven. Sabi niya, kakantahan ko sana kayo. Ang kaso, baka pangit ang pandinig nyo. Kaya wag na lang. Saka na lang pagka bingi na kayo. Ang ganda ng story, ang lakas maka-inspire. Diba? Ganun lang naman yan sa pagkanta. Minsan yung iba, wala sa tono. Yung iba, may diferensya sa pandinig. Ganun lang yun. Parang ano lang yan, Popoy. Parang beauty lang yan. It's in the eyes of the beholder. Ganun din sa pagkanta. It's in the ears of the listener. O, diba? Pag saka, kung problema yun nung nakikinig. May diferensya ka lang sa pandinig. Ganun. Problema yun nung nakikinig. Wala sa hulog nung nakikinig. Lahat ng pangyayari, lahat ng mga bagay ay may rason. Katulad na lamang din ng kung hindi man nagandahan ng mga nakikinig sa boses mo. Sa kanila ang diferensya, hindi sa'yo. Basta masaya ka. Yun. Correct. Ito si Marvin, very inspiring ang kwento. Ganito din sana ang kwento ng buhay ko, kaya lang hindi pumayag yung misis ko eh. Hala! Ano? Uy! Sinasabi mo dyan, Marvin? Ano, may isa pa? Kanang ganyan? Sabi ni Asan na? Puro si Marvin nakikita ko eh. Uy! Ano ba yan? Ito si Abigail, hindi ko alam Abigail Enriquez, sabi niya, great story. Ayan. Team Vayo. Team Vayo, Vanji and Oyo. Diba? Etong si Rene Boy, hindi ko napasend tuloy ng 50 stars. A little bit of song lang, DJ Bea. Maraming salamat sa stars, Renny Boy. Next time. Maybe next time. Huwag nating sirain yung magandang mood ngayon, no, Popoy, no? Ang ganda-ganda ng story, ang ganda-ganda ng mga kanta, ang ganda ng kanta ni Popoy. Huwag nating tapusin ang programa on a bad note. Na meron tayong pagsisisi. On a bad note. On a bad note. At talagang sa'yo na nanggaling, Bea. Diba? Ayoko marinig sa iba. Gusto ko sa akin na. Sa akin aantayin ko pa ba kayo? Siyempre, ako na ang mananakit sa sarili ko, diba? Ganun ako ma-pride na tao. Hindi ko hahayaan kayo ang gumawa sa akin nun. Ako lang ang makakagawa sa sarili ko nun. Okay? Ano nga namang no? Anong akala nyo? Hindi narinig ni Bea yung sarili niya? Parang dapat yata ako yung kauna-una maging aware. Ayan, si Sir Makoy sabi niya, sige na Bea, kahit the wheels on the bus na lang. Ayan, the wheels on the bus. na lang ako sa bus. Uy! Kaya sa mga kanta ko yan. Eto na nga. Alam niyo nakakatuwa? Ako, syempre, itong kwentong ito, no, we have nothing to comment on this negatively. Diba, sa komento. Pero kailangan... Very, very slight. Pero sige, mamaya na, go. Okay. Pero alam mo ko, mas marami akong natutunan sa kwento. Syempre, sa experience, diba, sa karanasan itong si Kuya Oyong at si Ate Vanji na mga very young at heart pa rin. Naging pabebe ba sila sa kanilang relationship noon? At ngayong mga matatanda na sila, no. Diba? Kasi nung mas bata sila, medyo, kumbaga pinakita sa atin dito na talagang darating yung panahon, mahina pa yung loob mo. Diba? Merong, gusto ko yung sinabi niya na merong ang pag-ibig na mag-i-inspire sa'yo. Nasabi ko nga, nga, no. Ako rin, nung nag-aaral ako, iba yung inspirasyon ko. Meron akong crush. Parang in my mind, ay gusto kong, I want to impress her. Hindi ko naman siya girlfriend.
Pero I want to do this, I want to do that, na magaling. Siguro ganun. Tapos nung nag-college ako, iba na naman yung gusto ko. And then, alam mo yun, unti-unti, nag-iiba yung mga gusto natin. Pero meron talaga mga pag-ibig na, yun nga, yung aalis, pero babalik din. At sa pagbabalik niya, it's there to stay. 'Di ba? Yung mga ganyan. Kahit na hindi totoo, o hindi nangyari yung mga, kahit na hindi nangyari yung mga pinlano mo, 'di ba, na magkakaroon kayo ng pamilya na sa inyo, pero 'di ba nagbalik pa rin kahit papaano para sa inyong dalawa. May sarili-sarili kayong mga anak, mga pamilya, pero nandyan nagtutuloy ang pag-iibigan. Kinikilig ako sa story natin, na pwede pa rin tayo yung nagpapaalala sa atin na kahit may mga pilegis na, kahit na may kulubot na sa kung ano-anong bahagi ng katawan natin, ay talagang lahat ay entitled para kiligin at umibig muli. Correct. Oo. Pero Popoy, eto, mag-iingat lang kayo mga kamorkada sa mga na-inspire dito sa kwento ni Kuya Oyong, ha. Baka kasi yung iba dyan, may mga totga, tapos feeling nila, baka ganito rin ang mangyayari sa akin gaya ng kay Oyong. May totga, 'di ba? Merong kasama ngayon. Iniisip na yung future kung paano niya mababalikan yung totga niya. Naku, wag po kayong ganyan, ha. Kung sino po yung partner niyo ngayon, halimbawa, etong si Oyong tsaka si Christine. Si Oyong minahal niya talaga ng todo-todo. Si Christina ng bonggang-bongga, doon lang siya nag-focus nung time na yun. Ganon din ang dapat niyong gawin, ha. Huwag kayong masyadong ma-inspire sa mga totgang ganyan, ha. Kay Kuya Oyong lang yan. Ma-inspire kayo, pero wag niyong i-assume na, oh my God, etong partner ko na to, panandalian lang to. Darating din yung araw, mababalikan ko rin yung totga ko. Ay, Diyos ko, wag kayong ganyan. Okay? Nag-focus talaga. Hindi niya pinag-overlap, Bea. Diba? Hindi niya pinag-overlapan. Oo. Lahat ng atensyon nandun talaga kay Christina, nung sila, lahat. Tsaka, di ba, Bea, kaya nga totga, kaya the one that got away. Di ba? How can you be thinking of that someone na, she got away na nga eh. Di ba? She got away na. Ang isipin mo, yun nandito, yung kasama mo, yun na. Tsaka, totoo yun, no? Sabi ni Sir Makoy, hindi hinahanap ang totga. 'Di ba? Got away na nga eh. Nakaalis na, lumampas na. Pero kung sakaling babalik ay bumalik. Pero paghahanapin mo, talagang medyo magiging magulo. Pag yung mga totga na yan, pag nakawala na, di ba nga nakawala na, pag yan bumalik, I think it's another chapter, it's another book. It's not the same thing as before, yung kauna-unahang nagka-experience kayo. This is going to be a different story all over again. Although, Popoy, ang medyo na aning lang ako sa sinabi ni Kuya Oyong dun sa kahuli-hulihang linya niya. Ang sabi niya, ang pagmamahal hanggat nandyan dapat ipaglaban. Yun ang dapat gawin ng tao. Yun ang dapat na ginawa ko, ganyan-ganyan. Medyo nasaktan lang ako ng very, very slight kasi parang may pagsisisi kay Kuya Oyong na sana ginawa niya yun. Nako, Kuya Oyong, hindi niya, para sa akin lang ha, kung hindi mo na paglaban noon, may dumating naman na, kung pinilit mo ipaglaban noon, hindi darating si Christina sa buhay mo, hindi darating yung mga Junana mo. Anak. Kaya alam nyo, huwag niyong pagsisihan yung mga gano'n na hindi ko pinaglaban, ganyan-ganyan. Yes. Kung pinaglaban mo, hindi sana wala kang magaganda, mga gwapang mga anak ngayon, at hindi mo makikilala si Christina na magpaparamdam sa'yo ng panibagong pagmamahal. Hindi, ang akin lang, para kasi ang dating sa akin, pinagsisihan niya, na sana pinaglaban kita. Alam mo yun, sana pinaglaban kita. Oyong! Hindi, siguro ganito lang yung gustong sabihin din ni Kuya Oyong, no? Sana naging matapang siya noon na sabihin. Di ba? Pero siguro dun sa pagsisisi, I don't think so. With all due respect, sa kanyang late wife na si Christina. Di ba? Ibinigay naman lahat ng atensyon kasi Bea. Diba? It's only now na nasasabi yan ni Kuya Oyong kasi ganyan din ang masasabi mo. Isipin mo to, Bea, no? Inakala mo na mawawala na sa'yo forever yung isang tao na napakalaki na naging impact sa buhay mo. Diba? Inakala mo yun. Tapos ito, nagbabalik siya. Diba? These are just words na to comfort you, diba? To lift you up. Dahil sa natutuwa ka pa rin sa nangyari. Kumbaga, imbis na siguro ang gusto niya lang i-explain is, imbis na nitong matanda na tayo nagkasama, siguro sana dati pa hanggang ngayon magkasama na tayo. 'Di ba?
pagsisisi sa part, hindi ko na iisipin yon, no? Hindi ko na bibigyan ng mali siya yon. It's just that sana we had more time before, 'di ba, as much as we have now. Yung parang ganun na lang. Doon ko na lang siya titignan. Hindi ko na siya titignan negatively as pinagsisihan na may pumasok pa kasi sa eksena ng Christina. Hindi naman. O sige. Sige. In-explain ko lang. Kalusutan mo, pe. O di sige. Sabi mo kasi, tapusin natin on a positive note. Ikaw na sabi niyan. Huwag nating tapusin on a bad note. Pero, overall mga kamarkada, no, this story gave us a new perspective about love. Yung iba kasi, tama nga naman yung sinabi na yung iba, feeling nila isang tao lang talaga yung, although po naniniwala ako na pwede tayong magmahal ng marami, ng iba't ibang klaseng pagmamahal. Pero naniniwala ako, there will always be one person na pinakahigit sa lahat ng, let's say sabihin natin, nagmahal ka ng 4, merong isa doon ang higit doon sa 3. Although hindi natin pwedeng safe na sabihin na isa lang talaga ang taong mamahalin ko. Kamarkada, marami tayong mga taong pwedeng mahalin sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang levels. Siguro ang gustong ano sa atin ni Oyong dito is parang ano yun po, if it's meant to be, it will be. Dadaan man kayo sa iba't ibang mga patsikot-sikot, ganyan-ganyan, pero kung kayo talaga ang nakatakda, well, parang ang sakit. Hindi ko alam nagsiselos ako ng diba? very slight para kay Christina. Oo. Pero sabi nga ni Moira, mahirap kalaban ang tinadhana. Ganun. Pero ano mo yun? Ayoko kasi gamitin yung salitang tadhana eh. Parang it's more like eto na yung napagdesisyonan. It could be anything, pero eto na yung napagdesisyonan ni Lord na best ending for you. Sa dami ng options na pwedeng maging ending ng buhay mo o ng love life mo, eto yung nakita ni Lord. Pero not necessarily na sa umpisa pa lang, eto na yung alam ko na eto ending mo, pero patadaanin muna kita sa sa mga bulubundukin, ganyan. Correct. Ayoko lang, sinasabi ko to, Popoy, aminado ako, sinasabi ko to dahil ayokong nagsiselos ako para kay Christina, ayokong masaktan. Hindi naman siguro. Kumbaga, you were given the chance di ba, to love each other. Christina and Oyong, di ba? Nabigyan sila ng pagkakataon na magmahalan ng totoo, hanggang doon na lamang yun. Marriage ends kapag ka namamatay na yung isang kapartner. That's the truth. Di ba? Yan yung sad truth. Namatay naman na. Nag-overlap ba si Vanjie doon sa pagsasama nila? I don't think so. No. Diba? Nanggulo siya. Si Vanjie ba? Ginulo rin ni Oyong nung meron siyang asawa? Hindi rin. Kumbaga, nagkaroon kayo ng pagkakataon to be happy, to be there for each other noon. Diba? Ito naman yung kanila para sa ngayon. Diba? Mas matanda na sila ngayon, pero ito yung pag-ibig na nakalaan para sa kanila. Lahat yan nakaplano. Kasi nga, aanhin mo naman ang buhay, Bea. May excite ka pa ba sa buhay kung alam mo na magiging successful ka in the future? Aanhin mo ang buhay, paano ka magte-take ng risk kapag paano ka susubok, paano ka matatakot man lang sa mga gagawin mo kung alam mo na hanggang mamaya na lang ang buhay mo? Diba? Diba? Bakit ka pa magpaplano? May mga ganyan eh. Kaya parte lahat yan ng buhay natin. Hindi natin alam. Bottom line is, nobody gets out of life alive. Kaya naman, while you're alive, diba, feel alive. Feel alive pala. Live your life. Live your life. Oo. Wag ka lang maging alive. Live your life. Live your life. And wala nakakalabas sa buhay ng buhay. Lahat tayo matatapos patay. Kaya sarapan mo na yung buhay mo, magmahal ka na ng bonggang-bongga. At ito pa, last ko na lang to, Popoy, no? Kung meron man sa inyo mga kamarkada, yung may mga partner ngayon, sila ang gawin mong, anong tawag dito, mission. Ang mahalin sila hanggang sa kadulo-dulo. Wag na kayong mag-isip muna or wag na kayong mag-isip
na mga naging ex nyo, kung sino yung magiging future nyo, kung sino yung kasama nyo ngayon, dun lang kayo mag-focus at sila yung gawin yung priority. Yan lang ang masasabi ko, Popoy. Yan. At syempre, galing nga ron sa sinabi ni Bea, kahit naku, marami ka pang minahal. Alam naman po namin na kami lamang ang inyong binabalik-balikan dito sa Dear MOR saan man kami mapunta. And we do appreciate that, mga kapamilya, no? Diba, nawala sa radyo, nandito kayo. Nasa Facebook lang tayo noon, napunta rin sa YouTube, nandyan pa rin kayo. Diba, tapos nasa Spotify pa tayo ngayon with 11 million plus streams. Ano pa masasabi nyo? Diba, daman-daman namin yung my gosh, wait lang! Wait, tissue please. Ayan. Tissue ba yan? Notepad at tissue. Hindi, binabalingoy-ngoy ako eh. Ano ka, baka mag-connect Tanong, Diyos ko, Popoy. Sa kaya pa tayo pwede pumunta, no? Hanap pa kami, mga kamarkada na nga. Pwede naming mapuntahan para lang ma-reach kayo ng bonggang-bongga. Saan pa ba? Radyo na lang. Gusto yung tono. Sorry! Radyo na lang eh. We're everywhere, radyo na lang eh. Yun na lang talaga. Pero alam ko na bukas magbabalik-balik ang ating pagsasama-sama, mga kapamilya, dahil, eto na nga po tayo. Ang ating special ngayong Friday, di ba? Celebrity special sa Friday. Bukas po yan, abangan nyo. Kaya sa ngayon, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, super duper happy sa mga pa-stars. Thank you so much, guys. Gorgeous B, Bea po. Yan. At syempre, lagi nga po namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga mangyari, mga ka-family, huwag niyong kalilimutan na kumusta ka, mahal ko, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Huwag niyong kalimutang mangumusta. And of course, kapag ikaw ay kinumusta, please, see to it that you stay happy. Nax! Nice! Malabo, pero na-connect. Oo. Mema. Sabi ko, bad mo. Wag tapusin na bad mo. Okay na to. Hindi pwedeng perfect eh.